spiritual life. At alam niyo naman, kung naniniwala kayo sa idea of God, ay may susunod na buhay, which people know it as heaven and hell. It's okay. So, tayo po ay pinag-aaral at pinapalakas din natin yung ating spiritual side, not just our physical side. It is really good na nag-training tayo physically, nag-improve ang ating skills, learning self-defense siguro, iba-ibang purpose eh. Some of our fighters here are nag-train for competition, iba for physical health lang talaga din, iba for gaining strength, at marami pang ibang reason. No? Pero, lagi natin pinapaalala dito na hindi dito natatapos ang ating training. Ang spiritual side ng ating buhay ay kailangan natin i-train. So, mag-share lang po ako ng example. May example mga tanong ko. Try ko bibilisan na lang. So, ang aking share ay yung tinatawag sa theology, sa doctrine na tinatawag na particular redemption. Ang text ay sa John chapter 10 verse 11. Ang sabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. So before we start this process of ours, let's pray. Nakilabi ko sa langit, salamat kami sa oras ng sa amin. Maraming salamat sa mga kabataan ito. Ang aking laging pasasalamat na binibigyan niyo ng oras sa mga kabataan ito, Panginoon, upang gamitin ang kanilang time sa ganitong klase ng mga activities. Maraming mga kabataan nagsispend ng oras nila sa mga bagay. Pero mga kabataan ito, para matuto ng skills, maging malakas pa rin ang mga katawan, maging healthy, at anumang reason, Panginoon, alam namin na ito ay pagbubuti nila. Maraming salamat for bringing them here. Now as we are going to study your word, kayo po bahala, Lord, na maggabay at magtulong sa amin kung ano sinasabi ng salita. Kayo po bahala ito, ang dalas sa mga Jesus. Amen. So sabi dito, Jesus did not die in a vague or uncertain way. He died with a definite purpose and a definite people in mind. So si Kristo, alam natin, si Jesus, di ba? Sino hindi nakakilala kay Jesus? Alam natin, katatapos lang ng Semana Santa. Tama ba Semana Santa? We don't celebrate Semana Santa, pero mahal na araw. No? So alam natin na yung picture ni Christ na crucified. Pero alam din natin kung ano yung purpose nun. Karamihan ng tao alam natin bakit namatay si Jesus sa krus. Di ba? Para iligtas ang mga tao. Di ba? Sa kanilang mga kasalanan. Pero sabi sa binasa natin, I am the good shepherd. The good shepherd given his life for the sheep. Ano naman sinin? Given his life, binigayan na niyang buhay para sa mga tupa. Ba't kaya ginamit yung word na tupa? Bakit hindi sinabing given his life para sa lahat? Yan ang pag-aaralan natin. So namatay si Jesus na mayroong purpose. Mayroong definite purpose at may definite na mga tao sa kanyang isip. Pag-aaralan natin ng konti pa. May mga iba kayong katanungan dito. Ito ay medyo nagiging controversial sa mga Christian community. But kaya natin pag-aaralan. Sabi sa John 10 na katulad sabi ko kanina na ibinigay niya yung buhay niya para sa sheep. Sa John 10:26, mababanggit din doon, sabi, He explains His Son do not believe because they are not His sheep. So sabi sa John 10:26, na yung mga hindi naman naniniwala kay Jesus, hindi nananampalataya kay Jesus, hindi sila nananampalataya dahil lang sa masama silang tao or let's say, talagang, criminal sila o dinilip nila. Hindi sila nananampalataya kasi in the first place, sila tupa. Hindi sila pinili ng Diyos. At sabi ng Biblia, kung sino yung nag-respond sa Ama, yun yung may totoong pananampalataya at yun yung mga anak ng Diyos. Sabi dito, ito ay nagtuturo sa atin nung katotohanan, ang term kasi na ginagamit sa amin dito, sa particular redemption ay limited atonement.
So yun lang yung parang safer term. Particular redemption, ibig sabihin, particularly, specifically, nagligtas ang Diyos mula sa mga tao. Sabi nito, Christ's death was not merely making salvation possible for everyone. It was actually accomplishing salvation for His people. So hindi lang napatay specifically si Kristo sa lahat ng tao, pero para i-accomplish ang isang mission. Sabi nito, ano yung mission na yun? Na magbigay ng kaligtasan kung sa kaninang nabanggit sa John 10 na binasa natin na mga tupa. Tuloy natin. On the cross, Jesus did not simply open a door. He secured redemption for those the Father had given Him. Hindi lang basta nag-open si Jesus ng pinto. No? Pero, ang sabi nito, sinecure niya yung kaligtasan ng mga ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama. At yun yung kanina yung sheep. Sabihin, ito yung mga tao mananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga specific na tao talaga na mananampalataya sa Panginoon. At yung mga tao na yun yung mga tupa specifically. Kasi pag sinabi natin na namatay si Jesus para sa lahat ng tao, binayaran niya kasalanan ng lahat ng tao. Talagang binayaran niya kasalanan ng lahat ng tao, bakit may hindi maliligtas? Bakit may mga atheists? Bakit may mga magre-reject kay Jesus? Bakit may mga pupunta sa impyerno? Kung lahat ng tao binayaran ng kasalanan, di ba? So hindi. May particular lang ng mga tao na binayaran sa mga kasalanan. At sa pag-aaral natin sa Biblia, yung mga nagre-respond sa Kanya, yung mga tupa, yun lang yung binayaran ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Kasi magiging contradicting ang paniniwala, ang pagsabi na binayaran ni Jesus sa kasalanan ng lahat ng tao. Kung nabayaran na pala, bakit pa nila magbabayaran? Diba? Imagine, si Sebe may utang sa akin. Nabayaran na yung utang niya. Halimbawa, si Banjo binayaran yung utang si Sebe. Bakit? Papakusahan ko pa siya na nabayaran na pala yung utang niya. So that only means na hindi lahat ng tao nabayaran yung kanilang kasalanan. And alam natin, kahit sa John 3:16, kung sino yung whoever believes, kung sino na nampalataya, sila yung nabayaran ng kasalanan. Tuloy natin. Sabi sa John 6:37-39, For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last days. Basically, sabi niya, si Jesus nagsasalita dito. Sabi niya, buwaba ako sa mundo, hindi lang sa sarili kong kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos Ama din. Sabi niya, at para for what purpose? Para this will of Him who sent me that I should lose nothing of all that He has given me. Hindi ko mawala. O yung sasabi natin, i-redeem ng Panginoon na Jesus, yung mga ibinigay sa Kanya ng Diyos Ama din. Yun yung sinasabi natin kanina, mga tupa. Specific people that will give their life to the Lord. Sabi ito, if Christ paid for all sins of all people, then the salvation cannot fail. Ito yung sabi ko kanina. Kung binayaran ni Kristo lahat ng kasalanan, dapat walang hindi maliligtas. Dapat lahat sa langit ang punta. Pero alam namin na may mga tao masama talaga. Lahat na lang ng corruptan, kaadikan, no? And alam ko, we're in a church, pero here we teach, kasi ang justice ng Panginoon ay itinuturo ng Biblia na kung alam nyo lang, si King David, si Haring David, pumatay kay Goliath, meron siyang prayer na sabi niya, Lord, give my enemies to my hand. Meron pa siya, curse them. So, ibig sabihin, hindi masama na manalangin. Hindi dahil gusto mo, diba? Hindi pala ako manalangin. Lord, patayin mo nga yung karibal ko. Siyempre, hindi ganon. Pero, you seek for justice. Naghahanap ka ng justisya.
sanay natin sa panangin. Mula sa flood control project, trillion. Hanggang sa iba pang mga corruption na nangyayari sa Pilipinas. Mga kriminal. Nabalitaan niyo yung 5 years old. Nagdidilitan. Balitaan niyo. Pati yung binuksan yung chance, nilabas yung ito pa. Hindi ko alam kung adik yung gumawa, kung alam ang adik. Pero, how do we respond? How do we react sa mga ganun? Paano tayo mag-react? Ang Biblia niyo tungkol sa akin, ipanalangin, i-desire natin ang justice. Hindi para gumanti. Pero ang Diyos kasi banal. Ang Diyos banal galing sa kasalanan. So, siya galing sa kasalanan, naturally, ang mga kanyang mga anak ay galing sa kasalanan. So, kapag tayo nakakita ng kasamaan, naturally, ang kanyang mga anak, yung sheep kanina, ay nag-grieve ang ating puso. Nung nabalita ko, of course, nakita niyo yung anak ko, liliit, 6 years old. At imagine sa anak ko ginawa. So, we can pray for sa mga bagay din. No, na, and this just shows na hindi lahat ng tao talaga diniyaran ng Panginoon na Jesus ang cross ng kasalanan. Kasi nakikita niyo, may mga evil talaga ng tao. Jeffrey Epstein, totoong patay na siya, ay malamang sa malamang nasa impyerno. So, hindi binayaran ng Panginoon ang kanyang kasalanan. So, dapat maging malinaw sa amin yan. Their forgiveness is certain, ito yung sa mga tupa, certain ang kanilang pagpapatawa because their debt has already been fully paid. The cross truly saves. Ibig sabihin, yung totoong mga tupa, yung nanampalataya kay Jesus, naniniwala at naniniwala kay Jesus, hindi dahil sa sarili natin kakayahan, hindi dahil sa desisyon na ginawa natin, kahit kung sinasabi sa inyo yan, kundi dahil nakaawa sa atin ang Panginoon. So sabi, ang doktrinang ito ay dapat hindi tayo ginagawa mapagmalaki. Ay, pinatawag ang Panginoon. Ay, isa ako sa mga tupa. Ang problema, marami taong ganyan, nag-claim na. I'm a man of God, or I'm a children of God. Pero, back in their life, sa kanilang sariling personal life, ay nagpa-practice or actively practicing kasalanan. Pero pag nasa harap ng mga ibang tao, pinagmamalaki na maka-Diyos sila. So, hindi ito para maging mapagmayabang tayo. Actually, dapat ito ay lalong na bibigay sa atin ang pagpapakumbaba. Bakit? Sinariyan natin na hindi lahat ng tao naliligtas. Hindi lahat ng tao binayaran ko sa Jesus. Nahabag lang siya sa atin, naawa siya sa atin. Kaya naiintindihan natin. Nung naiintindihan natin, hindi ba parang dapat maging mapagpasalamat natin? Lord, thank you, pinagunawa mo sa akin. Kasi kung maalala nyo, nung una nating part series kung pinag-aaral natin, yung total depravity, naalala nyo yung sila part. Totally ang tao ay makasalanan. Walang lumalapit sa Panginoon. Ang gusto natin, i-enjoy yung sarili natin, yung mga pangsarili natin kagustuhan. Yun ang gusto ng tao. Pero naawa ang Diyos natin, unawaan natin na si Jesus ang tagapagligtas, kailangan natin huli natin ang buhay nasa akin. So, it should give us humility, humbleness. So, if you belong to Christ, it means that when He hung on the cross, kung tinapos si Jesus, He had you in mind. So, ito sabihin, iniisip ka ni Jesus kung siya ay pinapos sa cross. Again, hindi lahat ng tao, kasi may mga nagtuturo, na pinapos sa cross, si Jesus, iniisip ni Jesus, lahat ng tao yun. Pero, of course, alam natin na alam ng Panginoon. Alam ni Jesus kung sino yung mga buhay. Because He's not bound by time, space, and matter. Since the beginning, ay nag-exist na siya, and sa future, walang oras. So alam niya yung mga pinili niya from the beginning of time, alam niya yung mga tatanggap sa Kanya, dahil nga pinili niya yung mga tao niya.
So he had to remind your sins were truly borne by him. So ito yung last reflection natin. Christ did not die merely to make salvation possible. He died to save His people completely. So we have to understand na namatay ang Panginoon hindi dahil para mag-open siya ng pinto sa parang kung sino na lang pumasok. Hindi yun ang purpose. Ang mission ni Jesus nung namatay sa cross para kumpletuhin yung kaligtasan ng mga tao. And that's very clear sa tinuturo ng Biblia. If you just read carefully what the Bible teaches, word per word, maintindihan natin na mapalad tayo kung sino man sa atin ang mananampalataya sa Panginoon at totoong maniniwala sa ginawa ni Jesus sa cross. Dahil, ibig sabihin kung ikaw ay tupa, ikaw ay anak at namatay si Jesus para sa inyo. So yun yung the doctrine of particular redemption or limited atonement. Ibig sabihin, yung pangunawa na ito sana magdala sa atin ng humility na hindi sa sarili natin kakayahan, pero dahil habang sa atin ang Panginoon, binigyan niya tayo ng pangunawa at kaligtasan. Kaya naintindihan natin. Kaligtasan. Meron ba tayong mga questions? Paano magdasal for justice? If I'm gonna be straightforward sa inyo, kailan na, kahit I think kagabi mag-usap kami. Kanina ba? Kanina. Mag-usap kami ni Mama. Mag-usap kami. Tapos, literally, ang umalang sa tingin namin, if God can kill these corrupt officials, may God kill them. Parang masama isipin, di ba? Pero ang Biblia nagtuturo sa atin kung gaano kabigat ang kasalanan. Ang kasalanan sobrang bigat. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi namin ginagawa yung sinasabi namin yung kaya pinag-usapan namin. Sana kunin na lang kasi ba parang masakit si Bongbong Marcos kayo. Iba na yung pinig ng mukha niya, iba na yung parang hinihigop na siya ng kabilang buhay. Parang yung pagtagilid ng mukha niya, hinihila na yung kamatayan. So, baka may pumunta kay Bongbong. May mga fakta ng Bongbong Marcos. It's just so evident na para sa akin na naman sa mga he's an evil person. Ang dami na hinihap dahil sa corruption. Hindi lang siya, pero alam natin si Darth Valdez at marami pang iba na involved sa mga ganyang bagay. So literally, personally, I am praying. Hindi ko naman initially na pray na mamatay si Bongbong Marcos. Pero, ang aking prayer, gawin ng Panginoon yung nararapat para maalis siya sa Diyos. We're not saying na ipapalit sa kanya. Hindi natin alam magiging mabuting presidente. Pero just what he's doing right now, or just what he's doing right now, sa ginagawa niya ngayon, just I think sa statistics, he is the worst president of all history. Ngayon pa lang, hindi pa natatapos yung termo na niya. Is yung statistics, yung records of corruption, crime, pagtaas ng lahat ng presyo ng mga bagay-bagay, hindi makontrol yung mga yung inflation ng lahat ng bagay. Hindi ko sinasabi ito dahil nakakahaka na ako. Itong sa mga political side, pinag-aaralan din namin yan. So, there are so many researches na hindi pa dapat tumakas ang fuel. Hindi pa. May enough research pa tayo. Hindi naman yan na linggo-linggo kukuha. Meron niya matagal na research yan. Kasi, kung magiging realistic tayo, ang mga shipping barrel, yung mga cargo ships, buwan yan. Ang tira-travel yan. Bago makarating. So, hindi ka pwede mag-imbak ng isang linggo lang. Buwan yan. Pero imagine, pagkatapos ng gera, ay pagka-start ng gera, few weeks, tumaas ang oil prices natin. So, hindi yung dapat gano'n, it boils from, it roots from corruption. So, of course, taking advantage ng mga tao, kung sino man yung mga corrupt na tao na yan,
But we can pray. As Christians, ang Biblia ito, we can pray. Lord, parusahan niyo sila. Kasi, kahit ang mga tao ng Biblia, people of God sa Bible, ganun mag-asal. Lord, destroy them. Yung pangasal, babasahin yung Old Testament, grabe ang mga prayer ng mga leaders, mga judges, ng mga kings noon, against sa mga enemies nila na nag-aano sa kanila, na go-oppress. Talagang, Lord, destroy them. Kill them, take their life. Bakit? Hindi dahil galit sila. Kasi yun ang dapat tandaan. Kung tayo mananalangin, dahil masama yung loob natin. Normal na masama yung loob natin eh. Pero, dahil we're seeking for justice. Naghahan tayo ng justisya. Kasi natural yun. Ingrained kasi sa tao ang justice. Kasi di ba sabi sa Genesis 1, we are created in God's image. Nilikha tayo sa image. Di ba? Let's make man in our own image. Sabi ng Trinity, pinomold nila yung tao. Sa image ng Panginoon, hindi sabihin na kamukha natin. Kasi magkakaiba din tayo ng tsura eh. Ang ibig sabihin ng image na yun, yung characters, yung attributes. So, because God is justice, ingrained sa tao ang magiging just ng Panginoon. So, tayo sensitive tayo. Kahit na yung masamang tao. Pag nagawa sila ng masama, gusto nila ng justisya. Diba? Kasi ingrained sa tao ang justice. So, it's not bad to seek for justice. Hindi para manhigante. Pwede mong patawagan ng tao eh. Pero hindi mo pwede i-tolerate. Yun yung difference. Ngayon, may issue sa Amerika. Dahil ang mga judges, marami mga babae ang nasa mga female judges. Ang problema, ay sa statistics, female, ang mga kababaihan ay mas empathetic. Mas maawain. Ang tendency tuloy, maraming kriminal, totoong kriminal, na napatunayang kriminal na pinapalaya. Ang gagawin ulit, gagawa ulit ng crime. Mag-hold na anak mag-rape. Tapos, uhuli na naman, ikukulong, bibigyan na naman ng pardon. That's not the biblical, that's not a godly way of executing justice. Dahil ang justisya, dapat, ang Biblia nga tinuturo, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero of course, hindi na yung applicable as a grace tayo. Pero kailangan pagbayaran ang kasalanan. At yun ang problema. So, at doon sa question ni Bez, yes, it's not bad to pray for justice. Siguro, to be safe, huwag na natin pag-pray na mamatay. Lord, mamatay na sana. Huwag gano'n. Siguro, sige natin, Lord, bigyan nyo ng justisya. Panagutin ang mga dapat managot. Kasi kailangan yun. Kung gusto natin ma-save ang ating country from corruption, Christians, people, yung mga tupa, yung bilang natin, needs to pray. We have to understand that prayer ng mga tupa, ng anak ng Diyos, are very powerful. But we need to pray. So we need to pray na i-restore, i-save ng Panginoon ang ating country. Siguro, marami sa ating naman talagang religion, talagang nakakaramdam, straightforward sa mga problema. Pero maraming naghihirap na. Maraming kilala, maraming mga negosyo, mga kaibigan mga negosyante na nalulugi na. Dahil sa corruption. So, yes, we can do that. Hindi naman yung topic natin, but that's a good question. May question pa ba? Pasensya na kayo kasi pag sa training talaga natin, kasama talaga. Sige. I'm not too critical din sa ginawa ko. Pansinin nyo, may cross tayo dito pero walang Kristo. Yung paglagay ng rebulto dyan, per se, depende sa iyong concept. No? Kapag tinitignan mo yung rebulto na yun, kasi iisip mo si Kristo yun, mali yun. Idolatry yun. Kasi, nakatingin ka doon, sinisip mo si Kristo. Baka doon ka pa manalangin sa kanya. Hindi yung gawang tao yun. Kung maaalala nyo sa Old
mag-bless kami. Sabi ko, do not make, sa Ten Commandments, do not make any graven image. Huwag kayong gagawa ng kahit anong imahe na titignan nyo na Diyos. Hindi mo titignan na Diyos? Okay, I'll give you a better example. Magpatato ka ng, may tattoo ka na ng mukha ni Christ. Pwede passion na Christ. Masama ba? Again, depende sa iyong conscience. Depende kung tinitignan mo yun as Diyos pa talaga yung nakatato sa iyo. Ayun, makatato ako para kasama ko si Kristo. Kahit siya ka magpunta. Diba? Okay? Sa mukha mo ngayon pasok ka. Diba? Ibig sabihin, hindi yun. Ibig sabihin, wala lang sa'yo. Siguro it's just, it's a form of art. And you want to express, ako'y Kristiyano, I believe in Christ, this is not the real picture of Christ, pero I believe, I want to declare. Nasa iyo ang freedom to gawin. Ako, hindi kita humusgahan, huwag mo lang sambahin yung tattoo mo. Same sa having a cross with a rebulto. Okay? The problem with normal Catholicism, yung mga Katoliko ba, mga Katoliko dito, sa Catholicism kasi, naalala nyo si Poong nasa Negro. Si Black Nazarene. Diba? Kasi sinasamba talaga. Diba? And that's wrong. Hindi ko alam kung saan galing yun. Hindi ko alam kasi alam ko, ay kung sa Catholic, hindi ko sila specifically, kasi may mga nakakausap ko talaga malalalim ng mga Orthodox Catholic. Hindi naman sila, hindi lang titignan nyo naman sa Diyos. Pero marami sa atin, sa Pilipinas na Katoliko na, pansin niyo kung namadaan yun. Nasunog daw ba yun? Kung gano'n, na bakit kinig yung rebulto na yun. That's worshiping something na ginawa ng tao. To be honest, kahit na masuntukin mo yun, yung rebulto na yun, putulan mo ulit, rebulto na yun. Wala, that's not God. Pero tao, sadly, mga tao worshiping that image. Sana si Kristo na lang talaga yung nagdadara pa sila. Pag may pag-aaral ng salita ng Diyos, nagpipreach ng salita ng Diyos, sana gano'n yung mga tao nagkakandara pa para makinig. Kasi, ang sabi, when we worship the Lord, when we worship God, we worship Him in spirit and in truth. Hindi yung mga creative image. So, that's a good question. Depende sa iyo. Huwag ka naman maglagay ng remote. Baka may remote ka na sa baka may mga puong ano ka din. So, hindi naman, hindi siya, again, hindi siya para sa aking kasalanan per se. Nagiging kasalanan lang siya kapag sinisimula mo na sambahin. Yung kapag doon ka nakatingin, tsaka mo lang makaalala, hindi na ako pala manalangin. Ano ba? May rebuto. Ilagay ko lang naman yung picture ni Jesus doon sa wall ko. Para gusto yung makikita ko, ay, okay. Ang ganda ng intention, di ba? Pero kung isipin natin, mali yun. Kasi dapat hindi ka doon nakadepende. Pag nakita mo yung picture na yun, saka mo na nakaalala si Jesus. So that's a wrong. Kasi parang tinitingnan mo na yun na yun yung reminder sa iyo ni Jesus. Again, drawing lang yun. Ito ang itsura ni Jesus. Eventually, yun ang unang intention, pero eventually, titingin ka na doon, titingin ka na doon, hanggang hindi mo na mamalayan kung paano nagkakasal. Parang nagiging nagkakaroon na ng special importance yung picture lang o yung rebulto na yun. But yung rebulto per se, I don't have any problem. Alam. Si Incredible Hulk, may rebulto ka ni Incredible Hulk. Wala nang problema eh. Di ba? Kasi hindi mo sinasamba. Yun ang problema. Problema kapag meron si San Pedro sa bahay, hindi mo alam bakit sinasamba si San Pedro. That's not biblical as well. Pero yung baby ka sa ano kaya yung manok niyang panabo, no? Sabi siguro yung tari, no? But anyway, okay, overtime na tayo. If you don't have any questions, let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Lagi namin pasalangin, Panginoon, pagpasalamat kami sa araw na ito bigay sa amin. Maraming salamat, Lord. After na kami training, spend ng time pa. Samahan dito para mag-aaral ng salita. Ibalik niyo po sila ulit dito sa
Maraming salamat po sa oras ng Panginoon. Meron mga konting sakit ng katawan, injuries, Lord, sa bago na aming mga experience. Papasalamat kami namin na dito kami lalago, lalakas at matututo, Panginoon. We praise you once again, Lord, for this young people and their life.